In a world full of hate, pretensions, judgments, and fake it till you make it attitude, let's still be the Sausawera with a heart. What's up mga kasawsawera? Eto na nga, nagbabalik ulit tayo after 1 year na hindi tayo sumawsaw. And we are so back. But with a twist. Kakaibang Sawsawera vlog yung gagawin natin because this time medyo raw siya. Yung alam niyo yun, ito yung parang bagong gising ka lang, di ba? Tapos may ginagawa ka na something, parang literal na chismosa at Sawsawera lang talaga. Yung mga kapitbahay ninyo dyan, na, di ba, yung aga-aga, pagkagising, nandun kagad sa labas, nakikipag-chismisan. So, ganun yung gagawin natin. But medyo social lang tayo ng konti kasi nandito lang tayo sa loob ng bahay at kayo lang yung chikahan ko. And then, syempre, habang sumasawsaw tayo, dapat may ginagawa tayo, nagpo-promote tayo like ito, di ba? I just wanted to say thank you, Vida Skin. The CEO is Mariel Rodriguez Padilla. Ma, I'm so proud of you that finally you have your own product na. Products, kasi marami siya. Char. Alam niyo ba, konting background lang. Bumili po ako ng Vida Skin. Why? Because I want to support Mariel because she is my friend. Although we don't really hang out anymore, unlike before. Kasi syempre may kanya-kanya na tayong ginagawa. But we know in our hearts na we are still friends and madalas nagkaka-message kami niya ni Ma. And isa pa sa reason bakit ako bumili ng kanyang products. Ito ang dami kong binili. It's because nung first time akong nag-start magkaroon ng business, that was mga 2011, si Mariel ang kauna-unahan. I mean, lahat ng Wawawi girls nag-support sa akin and I'm so grateful and thankful. Pero si Ma, grabe. Grabe yung support niya talaga. Alam niyo ba na bumili kagad siya ng package sa Rejuva, nagbayad siya ng mga 50,000 ba yun o 100,000? Hindi ako nagkakamali. Just to support me. And sabi ko sa kanya, hindi pa yata ganun kauso yung social media nung time na yun. Although meron ng Instagram yun. Sabi ko lang sa kanya na, Ma, hindi na, no need. Post mo lang ako, ganyan. Sabi niya, hindi, i-support kita. Magbabayad ako. Magbayad si Te. Kinuha niya yung Cryolipo Slim ba yun? Kung yung nasa tube ka, pasok ka, tapos mag-burn ka ng calories. Grabe, nag-support si Ma. Never ko makakalimutan yun. And si Ma talaga ang nagturo sa akin na maging generous sa pag-promote ng mga friends mo. Like ako, lahat ng mga kaibigan ko, sinusupport ko yan. Bibili ako ng products, ganyan. Or minsan, syempre, di ba, bibigyan ka ng free. Pero bibili ka rin. Kasi nga, it's okay na, syempre, pagkaibigan mo, masarap na nakakatulong ka sa kanila. At the same time, masarap din na nakakakuha ka ng free, pero mas masarap sa feeling na nakakatulong ka because alam mo na may binili ka sa kanya. Alam naman natin na maraming pera si Ma, pero kaya nga rin tayo nagbi-business di ba? Kasi kailangan natin kumita, di ba? Ang mga bilyonarya nga like Kim Kardashian, Kylie Jenner, di ba? Grabe sila mag-promote, grabe sila mag-business. It's because, di ba, kailangan natin ng pera. Ano ba? Pero ayan, ang dami kong binili sa kanya to support her. And I'm so proud of you, Ma. Sobra. I will always be here supporting you. Tandaan niya. Kahit yung mistake ni Ma, grabe akong bumili dyan. So ngayon, itatry na natin ito. Alam niyo ba na gumagamit talaga ako ng mga skincare products, mga Korean products. That's why nung nalaman ko na meron na siyang Korean products and this one is Vida Skin, sabi ko itatry ko to. And hindi ako worried na mag-try kasi nga alam ko pag mga Korean products is magaganda talaga siya. And this one, sobrang, very affordable. Kaya, buy talaga ako. So, itry natin to. Ito yung una is cleanser. Siyempre, bago tayo ng anything, kailangan mo natin ng cleanser. So, ngayon, gagawin natin is, magto-toner tayo. Favorite ko mag-toner. Alam niyo ba na 40 years old, pero nakita niyo naman, mukha lang tayong 39. Charot. It's because I really take care of my skin. So, yan. Toner, very important yan sa atin na nagto-toner tayo. Ito yung gusto kong gawin, yung habang may ginagawa ako, nagpo-promote ako, sumasawsaw din tayo. So ito na nga ang chika, di ba? Sasawsawan natin. Grabe, trending na trending to kasi hiwalay na daw si Bea Alonzo and si Dominic Roque. Grabe no? Parang nakaka-shock. Kasi akala ko, finally, kakasal na si Bea Alonzo. Kasi nga, di ba, na-engage siya? Alam naman natin lahat kung ano yung pinagdaanan niya sa mga past relationships niya. And then finally, may isang guy na si Dominic Roque dumating sa life niya. Parang willing talaga to take the step, take the relationship in another level. Ang galing ko mag-English doon. So yun, kasi nga di ba na-engage sila last year. Tapos, nagulat na lang tayo, biglang hindi na pala ikakasal. Nangyari mga te?
And it's because, sa mga nababasa ko, itatry kong ilagay dito ha. Hindi sa akin galing to ha, hello. Wala tayong ilalagay na anything na hindi lumabas sa social media. Sabi, ang dahilan daw is prenup. We don't know if it's true, pero ako, personally, I don't want to believe na it's because of prenup. Kasi, ang shallow. And si Dominic, kahit mukha siyang bata, mukhang may pera naman si Te. Mukhang very hardworking naman si Koya. Na hindi niya kailangan ng gatasan si Bea. And from what I heard, he also came from a rich family, di ba? So, kahit paano may pera si Te. And although, yes, for sure, mas maraming pera si Bea Alonzo, but I don't think big issue for Dominic pag-sign ng prenup. And kung halimbawa man na meron talagang ganon. But kung wala, then mali tayo. Pero yun na nga, in general na lang, magbibigay ako ng opinion ko about prenup. There's nothing wrong signing a prenup. Kasi, for example, si Guy, si Dominic, siya yung pinakamaraming pera. Pinaghirapan niya yun. O sige, sample ko na lang si JJ na lang as my boyfriend, di ba? Si JJ, he worked in PBA for like mga 21 years, 20 years. And then even until now, he's still working. He has, vlogs, and then he has basketball, he's in PSL or D-League, yung mga ganyan. Hindi ko na alam kasi hindi ako nanonood, hindi ako nagsusupport. Charot! Kasi sabi ko talaga kay JJ, hanggang PBA lang ako magsusupport sa'yo, tapos na ako dun. Kulit mo, puro ka laro ng basketball dyan. Pero yun nga, nung na-meet ko siya, di ba, pinagpaguran niya yun. So, bakit ako makikishare dun sa pera niya, pinaghirapan niya yun. Ganon din si JJ sa akin. Ako, I work hard. Nung nag-meet kami ni JJ, I already have a property. I have my own house and lot for my family, binili ko yun. I also have my condo. I also have a business. Never akong umasa kay JJ because I have my own money. And same with JJ. So kami ngayon ni JJ, share kami, 50-50 kami and everything. Like siya yung nagbabayad ng electricity or internet dito sa condo niya. And then ako naman sa mga grocery. Sometimes we take turns sa pagbabayad ng mga pag kumakain kami sa restaurant. And I don't care. Hindi ako katulad ng ibang babae na gusto. Kasi may ibang mga nakikilala ko na, bakit ka nagbabayad kapag lumalabas kayo ni JJ? I have my own money. And hindi ko siya sugar daddy. He is my boyfriend. Diba? Parang ganun lang yun eh. Pero nagigets ko naman yung iba na gusto nila, pagbayaran nila yung jowa nila, pero ako hindi ko gagawin yun. Kasi hindi ko para gatasan si JJ. Pero we take turns. Lilibre niya ako, lilibre ko siya. Ang sarap ng ganung feeling na alam mo, minamahal mo yung lalaki, not because napeperahan mo siya, di ba? Mas maganda yung minamahal mo siya, nagmamahalan kayong dalawa. It's because alam ninyo na at the end of the day, nagtutulungan kayo. So going back to prenup, I'm sure hindi rin magiging happy si JJ kung halimbawa, di ba, kunyari lang, kinasal kami, tapos hindi ko siya pinasay ng prenup, di ba? I'm sure may intindihan niya yun. Although alam ko mas maraming pera sa akin si JJ. May intindihan niya yun na mag-sign tayo ng prenup. Kasi itong pinaghirapan ko to eh. I also have a family. I have a big family. I am the breadwinner. So ako, mas unahin ko na, like, di ba may bahay akong binigay sa family ko. So gusto ko yung, if someday mawala ako, meron akong may bibigay para sa family ko. Or, kung hindi man, syempre kung halimbawa magkaanak man ako, gusto ko kahit paano, mabigyan ko ng taging isa-isang bahay yung mga kapatid ko. Kahit maliit lang, kahit taga 1 million lang yung 2 million lang, at least may natulong ako. Hindi yung, kunyari, nag-asawa ko, tapos wala akong pinirma na prenup. Syempre, lahat yun mapupunta sa asawa ko, di ba? Paano yung family ko? Paano yung mga pamangkin ko? I'm sure ganun din si JJ, especially JJ. He has kid. So may anak siya. So alam ko kaya siya nagtrabaho ng ilang years, tiniis niya yung mahiwalay siya sa kanyang kids, kay Jaylin and Kiana, para syempre makapag-provide siya, and one day, kung mawala man siya sa mundong ito, may maiiwan siya sa mga anak niya na hindi ko kakamkamin dahil hindi ako nag-sign ng prenup. But, of course, I would ask JJ, kunyari lang, kinasal kami, sabihin ko sa kanya na, pwede ba tayong gumawa ng business since kakasal tayo, we build a business together. On this day, eto, mag-share tayo, tag 2 million tayo or tag 1 million tayo. Gawa tayo ng business natin na mapapalago natin. Para one day, di ba, eto yung paghahatian natin. Or eto yung mapupunta sa ating dalawa as a husband and wife. Di ba? Ganun yun.
So with Bea and Dominic, I don't think it's a problem or kahit na kanino man tao yan, walang problema mag-sign ng prenup. And kung ma-hurt ka, may ibang ma-hurt siguro kasi nga bakit ako pinapasay ng prenup ito. Lalo na kung lalaki ka kasi ego mo yan eh. Pero you have to understand na pera ni babae yun. So din, as babae, pera din ng lalaki yun. Walang masama sa pag-assign ng prenup. Ang masama nun, kapag nakipaghiwalay ka because kailangan mong pumirma ng prenup, ibig sabihin, may something. But again, I'm not saying na ganun si Dominic and I want to believe hindi yun ang dahilan. Ayan, may umiepal. May umiepal na aso. I want to believe na hindi yun ang dahilan ng paghiwalay nila. Second, meron daw. May cheating ba? Parang wala naman eh. Baka indifferences na lang, feeling ko. Alam niyo yun? So, wala na ako masyadong idea. Ang narinig ko lang is yung prenup na parang hindi naman totoo. Gusto ko lang sausawan siya in general na lang para sa lahat ng mga alam yun, haka-haka ninyo. 'Di ba? Para na rin sa lahat ito na nagpa-plan ikasal in the future na prenup is not bad. Signing na prenup is not bad. Ngayon, itatry naman natin tong booster. Alam nyo, parang feeling ko sobrang effective nitong ano ito. Vida skin na to. Nakaka-glass skin ito, promise. Oh, tingnan ninyo. Grabe, 40 years old na tayo, pero parang tayong 30 na. Ulit-ulit. Ang luma ng joke ko ah. And then, finally, ang cream moisturizer. Sobrang important na nag-moisturizer tayo. Guys, meron pa tayong isang sasawsawan ha. Si Catherine Bernardo at si Daniel Padilla. Isama na natin. So, ayan. Again, thank you Ma for this. Grabe oh. Thank you for creating such a great products. Ngayon pa lang alam kong effective na ito. Maghuhugas lang ako ng plato. Di ba? Ganyan yung tipo ng ano natin, pag-vlog natin. Very raw. May mga ginagawa tayo para masaya. Kasi nakakapagod mag-vlog na. Diba nakita ninyo last year yung vlog ko, naka-get up ako, naka-makeup ako, naka-bis ako, nakadamit ako ng ganun. Yung parang laging kala mo nasa TV talaga, kala mo may taping talaga. Napagod ako, sa totoo lang. Kasi minsan, dami kong ginagawa, kailangan ko pang umuwi, mag-set up, ganyan-ganyan, tapos magbihis, mag-makeup. Sobrang tamad kong mag-makeup. Alam nyo ba, feeling ko, isa sa dahilan bakit feeling ko hindi ako mukhang pulas as a 40-year-old woman is because hindi ako mahilig mag-makeup. Kasi feeling ko ang pag-makeup nakaka-harmful talaga siya ng skin. Sobrang nakakaano siya para magmukha ka talagang matanda. Feeling ko lang ako lang to ha. And skincare talaga ako. And mahilig lang ako mag-cheek tint and lip tint. Yun lang talaga. But kung kailangan talaga, ayan, mag-eyeshadow ako. Pero hindi mo ako mapapagamit talaga ng foundation and ng powder. Hindi ko talaga feel. Madalas kong sinasabi yan. You're a really follower of me. Alam niyo na hindi talaga ako mahilig ng makeup. So, sobrang approved sa akin ang skincare products. So, yun lang. Let's go. Maghugas na tayo ng plato. After nung kay Bea, di ba meron na kagad bula. After nung kay Bea at Dominic, sausawan na rin natin yung kay Katniel. Medyo late nga lang tayo, pero sumausaw pa rin tayo. Pasensyahan nyo na ako, ganito talaga ako pag sumausaw, medyo late. Eto ha, magiging honest lang ako sa opinion ko ha. Hindi ako sobrang na-hurt sa breakup ni Dominic and Bea nung nalaman ko siya. Unlike dun sa breakup ni Catherine and ni Daniel Padilla. Why? Kasi itong si Catherine Bernardo and Daniel Padilla, I want to believe na sobrang, parang feeling ko first time ni Catherine na ma-hurt. Parang first boyfriend niya yata si Daniel. So alam niyo yun, kaya damang-dama ko yung feeling na in pain ka. Tapos, syempre hindi naman natin alam kung ano ba talaga yung reason. Pero ang daming nagsasabi, lumalabas na chismis, na yun nga, it's because of the cheating part. So, hindi ko alam kung totoo yun. But ako, I would share something na lang with my past experience. Yung first breakup ko. When I was in high school, puppy love lang to ha, pero grabe sobrang sakit nun. And pinagpalit din ako. Alam niyo yun? So, sobrang sakit nung na-feel ko na yun na parang, hindi naman sobrang seryoso to kasi puppy love lang to eh. Pero alam mo yung first heartache mo na pinagpalit ka sa iba or niloko ka, alam mo yung ganon. Kaya sobrang na-hurt ako for Catherine Bernardo. Mukhang mabait yung bata eh. Simple. Parang napakaswerte na ni Daniel Padilla. Although alam ko, wala namang perfect. Pero parang close to perfect si Catherine Bernardo.
parang napakaswerte na ni Daniel Padilla to have Catherine Bernardo na alam naman natin na parang hardworking pa si Te. Kumbaga ba, alam mo, independent din siya. So, at least kahit pa paano, alam mong maayos yung magiging future ninyo, hindi ka mag-worry sa magiging partner mo, na alam mo na ikaw ang bubuhay. Kasi, hello, 2024 na. Dapat tayong mga babae at lalaki sa partners, nagtutulungan tayo. Hindi lang dapat yung lalaki ang kumikilos sa pagtatrabaho. Hindi ko naman nilalahat kasi merong iba talaga na hindi talaga kaya na magtrabaho na because ang dami nilang anak na dapat bantayan. So, alam mo yun. So, anything naman, kung halimbawang gusto magtrabaho ng babae or ng lalaki, walang problema. Sobrang na-hurt ako for Catherine kesa dun sa breakup ni Bea. Kasi feeling ko si Bea, sorry ha, pero parang ang sama ng ano ko. Si Bea Alonzo, parang sanay na siyang ma-hurt. Kasi hindi siya baguhan sa ganitong feeling. Alam mo yun, parang bihasa na siya. Kumbaga ba, for now, of course, tao ka lang, di ba? May hurt ka. Pero parang, I don't care anymore. Sanay na ako ma-hurt. Parang, okay, ito na naman, bagong pain na naman, di ba? Parang, okay na, sanay na ako, hindi na ako ganun kaiiyak. Kasi, tingnan nyo, di ba? Parang, lumabas yung balita, parang wala man lamang reaction na si Bea. Siguro parang, bahala kayo, sanay na ako. Di ba, alam nyo yun? So, with Catherine, di ba nakita natin, di ba, umiiyak-iyak pa, talagang hurt talaga si Te. So, yun yung ano ko, hindi ako ganun ka-affected sa breakup ng Dominic and Bea. Unlike sa Katniel, alam niyo yun. Hindi ko alam kung anong sasawsawan ko dito kay Catherine and Daniel. Pero yun nga, di ba? Ang daming sinasabi na nag-cheat si Daniel. Alam niyo, mga girls, mga kasawsawera. To me, feeling ko halos lahat tayo may experience natin yan eh. Yung lolokohin ka ng partner mo. And it's all up to you kung paano mo siya i-handle. Kasi ako, to be honest, before JJ, lahat ng naging mga jowa ko, nag-cheat sa akin. Pero, hindi ko kasi kino-consider as jowang-jowa talaga yung mga yan eh. Ang kino-consider ko na naging boyfriend ko is tatlo lang talaga. Number one, yung first boyfriend ko nung high school ako na puppy love. Pero, sorry, walang nangyari sa amin. Yun ang kinaka-proud ko. Hindi mo ako natikman. Sorry. Pero okay na ako, nakapag-move on na ako kasi parang buti na lang, pinagpalit mo ako. At least, di ba, hindi na wala ang aking, alam mo yun, perlasan silang halan. So, ino-consider ko siya as boyfriend kahit walang nangyari sa amin. Kasi nga, first puppy love experience ko yun. Akala ko love na love ko siya nung high school ako. So, yun. Then, second ko is yun talaga, yung I was 18 years old na first ko talaga. Magiging honest naman ako, I really cheated on him. Because he cheated on me also. I mean, wala, ganun talaga eh. But, don't take it against me na cheater ako, ganyan. He cheated on me first. So, gumanti lang po tayo. Then, yung mga naging sumunod doon na dalawa, hindi ko talaga kino-consider as boyfriend. Pero yan, we were together for 8 months. Parang in a situationship lang kami. They cheated on me. Alam mong gagwapong, papangit naman. Pero yeah, I cheated back. Sobrang strong ng personality ko. Sobrang strong ako. Now, when I met JJ, I told him, I've been so honest with him na I cheated with all my boyfriends because they cheated on me. So if you will cheat on me, I will cheat on you also. O, diba? Ganun lang yun. I mean, I'm the type of person na hindi ako papayag na iiyak lang ako sa isang tabi because nag-cheat ka sa akin. No! Hindi tayo papayag ng ganyan. But with JJ, it's very different. Kasi even though hindi tayo medyo active sa church ngayon at hindi tayo nagba-Bible study, I praise God na God changed JJ. JJ became a Christian, so naging maayos naman yung relationship namin. Although, there's, alam niyo, may mga naging problem all the way, especially last year. Sa tagal lang naging mag-jowa namin ni JJ, mag-15 years na kami. Last year lang talaga nagkaroon ng sobrang na-test yung relationship namin. Kaya kung mapapansin niyo, hindi ko siya masyadong pinopost. And it's not because siya yung may problema. Ako yung nagkaroon ng problem talaga. Medyo parang na-miss ko lang yung life ko na, alam mo yon, parang medyo gumiginit-ginit tayo, naging pasaway talaga tayo, matigas ang ulo natin eh. But yeah, yun. So, kaya ko lang siya nakakwento sa inyo ngayon kasi nga, sabi ko lang sa inyo na hindi lahat ng tao, katulad ko, alam ko naman yun, na strong yung personality, na kayang i-handle yung mga ganitong pain or heartaches. But I know, lahat tayo pagdadaanan natin yan. Kaya ko siya nakakwento yung mga past ko. Masakit siya, pero hindi end ng life mo yun, di ba? Move on! Ako, sa totoo lang, nakipag-break ako, parang
1 week lang. Pinakamatagal ko na yung 2 weeks na nag-move on ako. After that, okay na ako. Maybe because I have a rebound already. And hindi naman lahat ng babae ganun, di ba? Pero yun nga, wala eh. Kung niloko ka, edi mag-cheat ka rin. Charot, hindi, joke lang. Kung hindi ka naman ganun, kung ayaw mong gumante, then move on. Magkulong ka sa kwarto, iyak mo yan, mag-pray ka, and then bibigyan kita ng until 1 month to move on. Pero kung 2 months na hindi ka pa nakakapag-move on, teka lang te, iba na yan. Ayoko ng ganon, hindi kita friend kapag ganon. Sa totoo lang. Gusto ko lahat ng friend ko, strong ang personality. So yun lang, with Catherine, we can see that she's happy although she's hurting. But I really hope and pray na, yun nga, makapag-move on siya ay makahanap siya ng mas deserve niya. Kasi feeling ko deserve talaga ni Catherine na makahanap ng boyfriend na swak na swak para sa kanya. Kasi I think she's very honest, faithful, and binibigay niya talaga yung 100% niya talaga sa love. But ako, I suggest, don't give your 100% sa love. Magtira ka sa sarili mo. Dapat mas mahal mo talaga yung sarili mo kaysa sa partner mo. I'm not saying na mas mahal ko yung sarili ko kaysa kay Brad, pero parang sinasabi ko na rin. Charot! I'm sure ganun din siya, di ba? Pero yun nga, ako, I would be glad to hear na mas mahal ni JJ yung sarili niya kaysa sa akin. Mas gusto ko yung ganun. Or, mas mahal ni JJ si God kaysa sa akin. Mas happy ako na ganun. Kasi kapag mas mahal mo si God kaysa sa partner mo, kahit ano pang mangyari, mag-cheat man yan sa'yo, i-break ka man yan, syempre ma-hurt ka. Pero yung pain na yon, hindi ganun katindi. Alam mo yun, kesa dun sa love na love mo siya kaysa sa sarili mo, puto ragis, grabe yung pain na feel mo yan, na ma-experience mo. So, walang kung may kwenta yung sausaw ko, pero at least, di ba, tapos na tayo magugas ng plato, so dapat tapos na rin tayo mag-vlog. So, I hope meron kayo natutunan sa aking style of Sausawera vlog. I'm so happy na ganito ang pag-vlog ko. Very raw. Bye! Medyo nakalimutan ko yung kayong tagline ka. In a world full of hate and something, bida, Sausawera with a heart. Next vlog ko, memorize ko na ulit yan. But for now, pagbigyan nyo muna ako. Bye!